laki ng buhay na yan. Habang nakaluhod sa malamig na sahig, pinagmamasdan ni Amaris si Rowena na nakahilig sa dibdib ni Sandro. Hawak ang ninakaw nitong talaarawan. Siya ang nag-aruga, ngunit siya ang pinalayas at tinawag na magnanakaw. Sa likod ng pagluha at panginginig ng kanyang mga kamay, isang tahimik na sumpa ang nabuo. Hanggang kailan magtatago ang katotohanan sa likod ng marangyang kasinungalingan? Tanggalin niyo na ang makinang yan. Sayang lang ang kuryente ng ospital para sa isang taong patay na ang utak. Bukas na bukas, pipirma na ang anak kong si Mateo bilang bagong CEO. Kaya tapusin na natin ang kawanggawang ito. Habang umaalingaw-ngaw ang mga malamig at malulupit na salitang iyon ni Doña Carmela mula sa awang ng pintuan, patuloy sa paghaplos si Amaris na nangangayat at namumutlang kamay ni Sandro. Nakapatong sa kanyang hita ang isang luma at punit-punit na talaarawan kung saan nakasulat ang mga kantang gabi-gabi niyang inaawit para sa bilyonaryong binata. Ginagawa niya ang lahat upang ibalik ang init sa katawan nito, habang ang mismong ina-inahan ng lalaki ay nagpaplano ng kanyang kamatayan. Bumara ang isang matigas na tila bato sa lalamunan ng dalaga. Namamanhid ang kanyang mga daliri at ang maligamgam na tubig sa maliit na palanggana na hawak niya ay nagsimulang manginig kasabay ng pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ang mga salitang naririnig niya ay parang yelong itinurok ng tuwiran sa kanyang dibdib. Paano nakakaya ng isang ina na sabihin yon sa sarili nitong anak? Kahit pa man ito ay anak lamang sa naunang asawa. Paano niya ililigtas ang lalaking ito mula sa sarili nitong pamilya kung siya mismo ay isang hamak na manggagamot na walang laban sa mga demonyong nakapaligid sa kanila? Nang marinig niyang lumayo ang mga yabang ni Doña Carmela sa pasilyo, napabuntong hininga si Amaris. Ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Sandro. Ang makina na nagbabantay sa tibok ng puso ng binata ay nagsimulang magpakita ng mabilis na pagtaas ng linya. Nararamdaman ni Sandro ang panganib. Naririnig niya ang lahat kahit nakapikit ang kanyang mga mata. Upang pakalmahin ito, yumuko si Amaris at sinimulang humimig ng isang lumang harana, ang paborito niyang kinakanta rito tuwing madaling araw. Unti-unti, bumalik sa normal ang pintig ng puso ni Sandro. Bumukas ng marahas ang pintuan ng kwarto. Pumasok si Rowena, ang head nurse na may matalim na paningin at ambisyosong puso. Napansin agad nito ang paglukso ng linya sa monitor ng puso ni Sandro, kasabay ng malumanay na pag-awit ni Amaris at ang talaarawan na puno ng mga nota sa hita ng dalaga. Isang maitim na ideya ang nabuo sa isip ng nurse. Ano yan? Mga basurang kanta. Hindi ito makakatulong sa pasyente. You are just a cheap music therapist. Huwag kang mag-ilusyong nakakapagpagaling ka. Bulyaw ni Rowena, sabay hablot sa lumang kwaderno ni Amaris. Sa halip na itapon, mahigpit itong itinago ni Rowena sa likod ng kanyang uniforme. Bago pa man makasagot si Amaris, muling bumukas ang pinto at pumasok si Doña Carmela, galit na galit at naghahalungkat ng kanyang mamahaling bag. Nasaan ang diamanteng singsing ko? Naiwan ko lang ang bag ko rito kanina pagbisita ko. Sigaw ng matanda. Ang mga mata ay nanlilisik na nakatingin sa buong kwarto. Walang pag-aatubiling sumingit si Rowena. Ang boses ay ginawang nag-aalala at nagmamalasakit. Ma'am Carmela, kanina po, pagpasok ko, nakita ko ang babaeng yan na may kinukuha sa bag ninyo. Sinita ko nga po dahil akala ko kung ano ang ginagawa. Nanlaki ang mga mata ni Amaris. Po? Wala po akong kinukuha. Nagsisinungaling po siya. Isang malakas at dumadagundong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Amaris. Ang lakas ng impact ay nagpabagsak sa kanya sa malamig na sahig ng ospital, nag-iwan ng hapdi at pamumula na umabot hanggang sa kanyang kaluluwa. Tila umikot ang buong kwarto sa paningin ng dalaga. Patay gutom. Magnanakaw. Pandidiri ni Doña Carmela, nakaturo ang mahaba at matulis na kuko sa mukha ni Amaris. Binigyan ka na nga ng trabaho, nanakawan mo pa ako. Palayasin ang babaeng yan
at siguraduhing hindi na makakapasok muli sa ospital na ito. Iban siya sa lahat ng pasilidad ng mga De Leon. Mabilis na pumasok ang dalawang malalaking gwardiya at walang awang hinawakan ang magkabilang braso ni Amaris. Nagmakaawa siya, umiiyak na ipinapaliwanag ang kanyang inosensya, ngunit walang nakikinig. Bago siya tuluyang makaladkad palabas, ginamit ni Amaris ang huling natitirang lakas upang magpupumiglas. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Sandro. Dinukot ang kanyang lumang kwintas na may pilak na rosaryo at palihim itong isiniksik sa loob ng palad ng walang malay na binata. Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanya. Bulong niya sa hangin, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha sa kamay ni Sandro. Nang pilitin siyang ilayo ng mga gwardya at bitawan niya ang kamay ni Sandro, isang himala ang nangyari na siya lamang ang nakaramdam. Ang kalingkingan ng binata ay bahagyang gumalaw. Tila pilit na inaabot ang init ng kanyang mga daliri na unti-unting nilalamon ng distansya. Alam ni Sandro. Naririnig ni Sandro ang katotohanan. Itinulak ng mga gwardiya si Amaris palabas ng malaking pinto ng ospital. Bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Bumabayo ng walang awa sa kanyang manipis na damit. Wala siyang dalang payong. Wala siyang dalang pera kahit ipamasahe pa uwi. At ang kanyang huling buwang sahod ay kinumpiska bilang kabayaran umano sa nawawalang singsing. Nakaluhod sa malamig at maputik na semento sa gitna ng dilim, pumasok sa isip niya ang namumutlang mukha ng kanyang nakababatang kapatid na si Maya. Ang batang naghihintay sa kanya sa inuupahang kwarto, naghihintay ng perang pambili ng gamot para sa mahinang puso nito. Kakayanin ba ng puso niyang lumaban kung ang tanging sandata niya ay isang katotohanang walang sino man ang gustong maniwala? Ang malamig na ulan ay tila mga yelong karayom na tumutusok sa balat ni Amaris habang tinatahak niya ang madilim at maputik na eskinita pa uwi. Wala siyang pakialam sa lamig na yumayakap sa kanyang buto. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang kapatid na si Maya. Paghakbang niya sa loob ng kanilang maliit at tumutulong kwarto, isang nakakapasong eksena ang bumungad sa kanya. Ang kanyang mga kagamitan ay nakakalat sa sahig. Si Tita Flora, ang tiyahin nilang nagkupkop umano sa kanila, ay walang awang hinahalungkat ang kanyang lumang bag. Pilit na naghahanap ng perang pantaya sa sugal. Aba, nandito na pala ang reyna. Bulyaw ni Tita Flora. Ang mukha ay nakangiwi sa inis nang walang makuhang pera mula sa bag. Nasaan ang sweldo mo, ha? Akala mo ba libre ang pagtira ninyo rito ng sakitin mong kapatid? Walang utang na loob. Kung hindi ko kayo kinupkop ng mamatay ang mga magulang ninyo, malamang sa lansangan kayo, nabubulok ngayon. Ang mga salita ng kanyang tiyahin ay parang panibagong sampal na mas masakit pa sa ginawa ni Doña Carmela. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ipinagtabuyan siya at ninakawan ng dignidad, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Pinigilan niya ang kanyang pag-iyak nang mapansin niya ang isang munting bulto sa gilid ng kwarto. Si Maya ay nakabaluktot sa ibabaw ng manipis na banig, namimilipit at nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang paghinga ng bata ay mabigat at putol-putol. Mabilis na lumuhod si Amaris sa tabi ng kapatid. Hinaplos ang namumutla nitong pisngi. Ang maliit na dibdib ni Maya ay parang ibong nakakulong na nagpupumiglas na makawala. Ayan, inatake na naman. Puro na lang kayo perwisyo sa buhay ko. Walang awang patuloy ni Tita Flora, sabay dampot ng kanyang payong. Bahala nga kayo rito. Maghanap ka ng pera. Kung gusto mong mabuhay, yang pabigat mong kapatid. Nang tuluyang lumisan ng tiyahin, gumuho ang mundong pilit na itinatayo ni Amaris. Mahigpit niyang niyakap ang nanginginig na katawan ni Maya. Kumuha siya ng isang lumang kumot at maingat na itinuklob ito sa kanyang kapatid. Hinalikan niya ang noo ni Maya at doon na tumulo ang mainit na luhang kanina pa niya pinipigilan. Pinunasan niya ang sariling mga luha gamit ang likod ng kanyang palad, nagpupumilit na maging matapang para sa bata. Kinaumagahan,
Kailangan niyang magbayad sa ospital ng paunang halaga para sa operasyon nito. Kung hindi, tuluyan na nilang mawawala ang tanging pag-asa ni Maya na gumaling. Sa kanyang pagyuko sa sahig upang ligpitin ang mga nagkalat na gamit, napukaw ang kanyang atensyon ng isang gusot na pahayagan na ginamit na pambalot ng tinapa ng kanyang tiyahin. Sa isang maliit na bahagi nito, nakasulat ang isang apurahang patalastas. Nangangailangan ng kasambahay ang pamilya de Leon, kapalit ng malaking paunang sahod at libreng gatirahan. Natigilan si Amaris, ang pamilyang nagwasak sa kanyang pagkatao. Ang bahay kung nasaan ang mga demonyong nagpalayas sa kanya. Ang lugar kung saan naroon ang lalaking hinaharanahan niya gabi-gabi. Iyan mismo ang lugar na maaari niyang puntahan para mabuhay ang kanyang kapatid. Ngunit may isang kakaibang detalye na nakapukaw sa kanyang isipan. Ang isang sulok ng pahina ng dyaryo ay sinadyang punitin. Tila may isang mahalagang pangalan o kondisyon sa trabaho ang pilit na ibinura bago pa man ito makarating sa kanyang mga kamay. Kinabukasan, habang ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip mula sa makakapal na ulap, nakatayo si Amaris sa harap ng naglalakihang bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga De Leon. Nakasuot siya ng pinakaluma at kupas niyang damit, bit-bit ang kaunting dignidad na natitira sa kanyang puso. Handa siyang lunukin ang lahat ng pang-aalipusta. Handa siyang maging alipin. Dahan-dahang gumalaw ang mabibigat na bakal ng malaking pinto upang magbukas. Hudyat ng pagpasok niya sa impyernong magdidikta ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang madilim na piitan na walang bakal na rehas. Ganoon ang pakiramdam ni Sandro nang tuluyan siyang magkamalay. Malinaw ang kanyang pag-iisip. Gising ang kanyang diwa. Ngunit tila naging semento ang kanyang buong katawan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang mga labi upang sumigaw. Ngunit walang nangyari. Nakakulong siya sa kanyang sariling pisikal na anyo, isang bangkay na humihinga. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang may kakayahang kumurap at magmasid sa mundong patuloy na umiikot sa paligid niya. Sa tabi ng kanyang kama, umalingaw-ngaw ang isang boses na pilit pinatatamis ngunit puno ng lason. Sandro, mahal ko, gising ka na ba talaga? Malanding bulong ni Rowena habang hinahaplos ang pisngi ng binata. Hawak ng nurse sa kabilang kamay, ang pamilyar na lumang talaarawan na pag-aari ng babaeng nag-alay ng puyat at panalangin para sa kanya. Ako ito. Ako ang gabi-gabing nagbabantay sa'yo. Ako ang kumakanta ng mga harana para magising ka. Hindi kita iniwan, babe. Gusto niyang idura sa mukha nito ang katotohanan. Gusto niyang sakali ng nurse dahil sa pagnanakaw nito ng alaala. Kilala niya ang boses na nagligtas sa kanya, ang tinig na may dalang tunay na pagmamahal at pag-asa, at hindi ang garalgal at artipisyal na tono ng babaeng nasa harapan niya ngayon. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, kundi ang tahimik na daing ng kanyang kaluluwa. Walang ano-ano'y dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan ng kwarto. Pumasok ang kanyang madrastang si Doña Carmela. Kasunod ang kapatid sa labas na si Mateo. Wala ang maamong mukha ng isang nag-aalalang ina na madalas nitong ipinapakita sa mga mamamahayag. Sa halip, isang nakakapasong ng ngiti ng tagumpay ang nakaguhit sa labi nito. Anong balita sa ating bilyonaryo, Rowena? Tanong ni Carmela habang matalim na tinititigan ang walang kakayahang si Sandro. Mabuti na lang at gulay na siya. Mateo, asikasuhin mo na ang paglilipat ng mga shares sa pangalan mo. Mas madali na nating makukuha ang kumpanya ngayon kaysa noong kailangan pa nating bayaran ang driver ng truck para salpukin ang sasakyan niya. Parang pinunit ang dibdib ni Sandro ng isang matalim na patalim. Ang aksidente, ang insidenteng muntik niyang ikamatay, ay hindi isang kamalasan. Ito ay planado ng sarili niyang dugo at laman. Puno ng puot ang kanyang mga mata, namumula at nanggagalaiti sa galit.
Ngunit wala siyang magawa kundi makinig sa mga pagpaplano ng mga demonyong nag-aanyong pamilya sa loob ng kanyang sariling tahanan. Sa gitna ng kanyang matinding paghihirap at labis na panlulumo, isang mainit na luha ang tahimik na kumawala mula sa gilid ng kanyang mata, bumagtas pababa sa kanyang malamig na pisngi. Naramdaman niya ang labis na kamanhiran ng kanyang kanang palad. Wala roon ang pilak na rosaryong nagbigay sa kanya ng lakas noong nasa bingit siya ng kamatayan. Ang tanging pisikal na alaala ng dalagang nagligtas sa kanya na ngayon ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Wala siyang kakampi. Siya ay nag-iisa sa gitna ng mga gahaman. Habang nagtatawanan ang tatlo sa kanilang maitim na tagumpay, hindi nila napansin ang matandang mayordomo na si Carding na tahimik na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang sulok. Natigil ang matanda sa pagpupunas ng florera nang makita ang luhang yon ni Sandro. Nagtama ang kanilang mga paningin. Isang malalim at makahulugang titig ang ipinukol ng matandang lingkod. Tila nakikita ang nag-aapoy na kaluluwang nagpupumiglas sa loob ng paralisadong katawan ng kanyang alaga. May alam ang matanda at tahimik nitong inilayo ang kanyang paningin upang hindi makahalata ang mga kalaban. Bago pa man makapag-isip ng paraan si Sandro kung paano makikipag-ugnayan kay Carding, muling bumukas ang pintuan. Iniluwa nito ang isang bagong kasambahay na nakasuot ng kupas na uniforme, nakayuko at may bitbit na tray ng mga gamot at sariwang tubig. Nang dahan-dahang iangat ng dalaga ang kanyang paningin upang ilapag ang tray, tumambad kay Sandro ang pamilyar na mukha. Mga matang puno ng pagod, may bakas ng luha. Ngunit may taglay na pamilyar na liwanag na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Tingnan mo nga naman kung sino ang nagmamakaawang bumalik. Mariing wika ni Rowena. Ang boses ay umaapaw sa pangungutya habang nakahalukip-kip na nakatingin sa dalagang nakatayo sa pintuan. Pilit na ibinaba ni Amaris ang kanyang paningin, nilulunok ang anumang natitirang dignidad sa kanyang lalamunan kasama ng mapait na katotohanan. Kailangan niya ang trabahong ito. Nakasalalay sa kakarampot na paunang sahod ang susunod na hininga ng kapatid niyang si Maya. Walang pag-aatubiling iniutos ni Rowena na lumuhod si Amaris at kuskusin ang sahig na mismong tinatapakan ng silyang degulong ni Sandro. Habang idinidiin ni Amaris ang basahan sa malamig na marmol, ramdam niya ang hapdi sa kanyang mga daliring namumula sa tapang ng kemikal. Ang kanyang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pilit niyang pinipigilan. Sa itaas niya, nakaupo si Sandro na parang isang malamig na rebulto, ngunit sa loob-loob ng binata, ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal sa sobrang galit. Gusto niyang sipain si Rowena palayo. Gusto niyang buhatin si Amaris mula sa sahig, yakapin ito, at sabihing hindi siya nararapat sa ganitong pagtrato. Ngunit nakakulong siya sa kanyang paralisadong katawan. Pinapanood ang babaeng nagligtas sa kanya na inaalipusta ng mismong mga taong umagaw sa kanyang buhay. Nang tumalikod si Rowena upang asikasuhin ang mga mamahaling gamot sa kabilang lamesa, panandali ang nag-angat ng tingin si Amaris. Nakita niya ang pamilyar na mga mata ng lalaking minsan niyang inalagaan. Upang pakalmahin ang sarili at baka sakaling umabot sa pandinig ng binata, nagsimula siyang humimig ng napakahina. Isang pamilyar na harana, ang parehong malumanay na himig na nagligtas sa kaluluwa ni Sandro mula sa madilim na bangungot. Sa pag-awit ng dalaga, nagsimulang magwala ang dibdib ni Sandro. Ang kanyang mga mata ay sunod-sunod na kumurap. Pilit na ipinaparating ang kanyang presensya, ang kanyang pasasalamat, ang kanyang nag-aapoy na pag-ibig na naghihintay lamang makawala. Ngunit sa paningin ni Amaris, ang mabilis na pagkurap ng binata ay tila isang atake ng sakit. Agad niyang ibinaba ang paningin, natatakot na mapansin ni Rowena ang reaksyon ni Sandro at siya na naman ang pagbuntungan ng sisi. Bago pa man tuluyang matapos ni Amaris ang kanyang gawain at pinalabas ng malupit na nurse,
Palihim niyang inilapag ang isang maliit na bulaklak ng ilang-ilang sa gilid ng bintana. Ang matamis at pamilyar na halimuyak nito ay dahan-dahang namuo sa hangin ng kwarto, isang tahimik na mensahe kay Sandro, isang paalala ng mga gabi sa ospital kung saan ang pag-asa ay nananatiling buhay sa kabila ng dilim. Habang bitbit ni Amaris ang timba ng maruming tubig palabas ng pasilyo, nakasalubong niya si Mateo na tila balisa at nagmamadali. Nakadikit ang telepono sa tainga ng lalaki at sa kanyang pagdaan, narinig ni Amaris ang isang inis at madiin na bulong nito. Binabalaan ni Mateo ang kausap na driver ng truck na huwag na itong tatawag o hihingi ng dagdag na pera, lalo na't ilang araw na lang ay uupo na siya bilang tagapagmana ng buong kumpanya. Natigilan si Amaris, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang gulugod nang mapagtanto ang kahulugan ng mga salitang yon. Hindi pa man siya nakakabawi sa kanyang narinig. Isang nakakabinging boses mula sa labas ng mansyon ang bumasag sa katahimikan ng buong kabahayan. Mula sa kanyang kinatatayuan sa ikalawang palapag, napapikit si Amaris. Kilala niya ang matining at walang hiyang boses na yon. Si Tita Flora ay nakatayo sa harap ng malaking tarangkahan ng mga De Leon. Nagwawala at walang pakialam sa mga nakatingin, pilit na pinapalabas si Amaris upang manghingi pa ng karagdagang pera mula sa paunang sahod nito. Ang eskandalosang paninigaw ng matanda ay tila matalim na punyal na umaabot hanggang sa pinakasulok ng kwarto ni Sandro. Ang malambing at nag-aalalang tinig ni Doña Carmela ay umaalingaw-ngaw hanggang sa labas ng pasilyo, nagpapasalamat sa mga kilalang bisita at mamamahayag na nagpadala ng panalangin para sa kanyang tila na tutulog na anak. Ngunit sa mismong paglapat at pagsara ng mabigat na pinto ng kwarto ni Sandro, kasabay na naglaho ang maamong maskara ng matanda. Ang mga ngiti ng isang mapagmahal na ina ay mabilis na napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na titig. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Sandro. Wala ng media, wala ng mga matang nagbabantay. Tanging ang paralisadong bilyonaryo, si Rowena na abala sa pag-aayos ng sarili sa salamin, at si Amaris na tahimik na nagpupunas ng alikabok sa isang madilim na sulok. Hanggang kailan mo babalak maging pabigat sa pamamahay na ito, Sandro? Nanlilibak na bulong ni Carmela habang marahas na inaayos ang kumot ng binata. Tingnan mo ang sarili mo. Isang walang kwentang tuod na lamang. Sayang ang apelyidong De Leon sa'yo. Hindi ba't mas mabuti pang natuluyan ka na lang sa aksidente para hindi ka na nagpapahirap sa amin? Ang mga salitang iyon ay parang asidong ibinuhos sa nakabukas na sugat ni Sandro. Nagngingit-ngit ang kanyang kalooban. Pilit niyang isinisigaw sa kanyang isipan na alam niya ang buong katotohanan na ang babaeng nasa harapan niya ang mismong nag-utos na patayin siya. Ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling isang malamig na bilangguan. Sa kabilang dulo ng silid, nakagat ni Amaris ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang takpan ang mga tainga ni Sandro upang hindi nito marinig ang lason na patuloy na lumalabas sa bibig ng sariling ina-inahan. Bawat insultong binibitawan ni Carmela ay parang punyal na tumutusok din sa puso ng dalaga. Ngunit nanatili siyang nakayuko, isang aliping walang boses dahil sa pagnanais na dugtungan ng buhay ng kanyang kapatid. Upang ibaling ang inis, lumingon si Rowena kay Amaris at mataray na nag-utos na ipagkuha siya ng isang basong malamig na tubig. Mabilis na tumalima ang dalaga. Dahil sa labis na panginginig ng kanyang mga kamay, dala ng pagpipigil ng galit at pagod, bahagyang natapon ang tubig mula sa baso nang iabot niya ito sa nurse. Ilang patak ang bumagsak sa mamahaling sapatos ni Rowena. Umapaw ang puot sa mukha ng nurse. Isang malakas at malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Amaris. Sa lakas ng epekto, nabitawan ng dalaga ang baso. Ang babasaging kristal ay bumagsak at nagkadurog-durog sa matigas na marmol,
lumikha ng isang alingawngaw na bumasag sa nakapipigil hiningang katahimikan ng silid. Tatanga-tanga. Tingnan mo ang ginawa mo sa sapatos ko, tili ni Rowena. Pandidiri ang makikita sa kanyang mga mata. Pulutin mo ang mga bubog na yan gamit ang mga kamay mo. Ngayon na. Walang salitang lumuhod si Amaris. Isa-isa niyang pinulot ang matatalim na piraso ng salamin. Dahil sa panginginig ng kanyang mga daliri, isang matalim na dulo ang bumaon sa kanyang palad. Isang patak ng malapot at pulang dugo ang tumulo sa puting marmol. Sinundan ito ng isa pa. Pinigilan ni Amaris ang mapadaing. Kinagat ang labi habang patuloy na nililinis ang sahig sa ilalim ng mapang-alipustang paningin ng dalawang demonyo. Sa ibabaw ng kanyang silyang degulong, parang pinupunit ang dibdib ni Sandro. Ang paningin niya ay nakatutok sa dugo ang kamay ng babaeng pinakamamahal niya. Ang galit at pagnanasang protektahan ito ay nagtulak sa kanyang isipan na lumaban sa pagkaparalisa. Ginamit niya ang bawat onsa ng kanyang lakas, binuo ang lahat ng kanyang enerhiya sa isang punto. At sa isang himala ng nag-aapoy na determinasyon, dahan-dahang gumalaw ang kanyang hintuturo, 2 pulgada, hanggang sa maramdaman niya ang magaspang at sadyang napunit na laylayan ng lumang palda ni Amaris. Naramdaman ni Amaris ang napakahinang paghila. Natigilan siya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang lumuluhang mga mata at sinalubong ang paningin ni Sandro. Walang salitang namutawi, ngunit sa lalim ng tingin ng binata, naramdaman ni Amaris ang isang mainit na yakap sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang tahimik na ugnayang yon ay naputol nang pumasok si Carding, ang matandang mayordomo. Dala ang walis at pandakot upang tapusin ang paglilinis. Palihim na yumuko si Carding at maingat na itinago sa loob ng kanyang bulsa ang isang piraso ng salamin na may bahid ng dugo ni Amaris. Ang mukha ay seryoso at may pilit na itinatagong plano. Itinaboy ni Rowena si Amaris palabas ng kwarto na parang isang asong gala. Naglakad ang dalaga patungo sa kusina upang hugasan ang kanyang sugat nang biglang tumawag ang landline ng mga kasambahay. Nanginginig na sinagot ito ni Amaris. Mula sa kabilang linya, ang malamig na boses ng doktor ni Maya ang naghatid ng balitang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Kung hindi maibibigay ang buong halaga ng operasyon sa loob ng 48 oras, tatanggalin na ang suporta sa paghinga ng kanyang kapatid. Napasandal si Amaris sa malamig na pader ng kusina. Unti-unting dumudulas pababa hanggang sa mapaluhod sa sahig habang ang walang pusong tunog ng naputol na linya ng telepono ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Gabi na ng malalim. Ang buong mansyon ng mga De Leon ay nababalot ng isang nakabibiinging katahimikan, maliban sa mahinang pag-ungol ng hangin sa labas at ang malungkot na tunog ng mga kuliglig. Ngunit sa loob ng silid ni Sandro, ang bawat sandali ay tila isang walang hanggang paghihirap. Dahan-dahang bumukas ang pinto, hindi lumilikha ng anumang ingay. Isang anino ang pumasok. Si Amaris, pagod ang kanyang mga mata, namumula at may mga bakas ng tuyong luha sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng kama ni Sandro. Ang kanyang mga hakbang ay tila lumulutang sa hangin. Sa pagkakataong ito, wala siyang dalang tray ng pagkain o mga kagamitan sa paglilinis. Ang tanging bitbit niya ay ang bigat ng kanyang naghihingalong mundo. Naupo si Amaris sa maliit na silya sa tabi ng kama. Unti-unti niyang iniyuko ang kanyang ulo hanggang sa madampi ang kanyang noo sa gilid ng kutsyon malapit sa kamay ni Sandro. Doon, sa gitna ng dilim, pinakawalan niya ang lahat ng sakit na kanina pa sumasakal sa kanyang dibdib. Humagulgol siya ng walang tunog, ang kanyang balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ikinuwento niya ang lahat. Ang paglala ng sakit ni Maya, ang malupit na deadline ng ospital, at ang kawalan niya ng pag-asa. Sandro, hindi ko na alam ang gagawin ko. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang boses ay halos isang paos na huni. Patawarin mo ako kung mahina ako. Gusto ko lang na mabuhay si Maya.
pero tila pati ang langit ay nakapinid ang pandinig sakin. Sa ilalim ng kumot, nadama ni Sandro ang bawat patak ng luha ni Amaris na tumatagos sa tela hanggang sa kanyang balat. Parang binubuhusan ng kumukulong asero ang kanyang puso sa bawat salitang binibitawan ng dalaga. Sa sandaling iyon, ang pagnanais ni Sandro na maging kalasag ni Amaris ay higit pa sa anumang sakit na nararamdaman ng kanyang katawan. Sa gitna ng napakalalim na konsentrasyon at dalisay na pag-ibig, nangyari ang isang himala. Sa halip na piliting igalaw ang buong braso, binuo ni Sandro ang kanyang diwa sa dulo ng kanyang mga daliri. Dahan-dahang bumuka ang kanyang palad. Sa isang nanginginig at hirap na galaw, naipatong niya ang kanyang mainit na kamay sa ibabaw ng nanginginig na mga kamay ni Amaris. Hinaplos niya ang likod ng palad nito gamit ang kanyang hinlalaki, isang banayad na haplos na sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Napatigil si Amaris, naputol ang kanyang pag-iyak at dahan-dahang iniangat ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang ang kamay ni Sandro ay nakahawak sa kanya. Tiningnan niya ang mukha ng binata at doon, sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, sinalubong siya ng mga matang gising na gising, puno ng alab, at nagniningning sa tindi ng pag-aaruga. Hindi ito ang tingin ng isang pasyenteng walang malay. Ito ang tingin ng isang lalaking handang itaya ang lahat para sa babaeng mahal niya. "Gising ka!" Ang tanging nasabi ni Amaris, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at ligaya. Hindi siya makapaniwala. Ang haplos ng kamay ni Sandro ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Nanatili silang ganoon sa loob ng mahabang oras. Ang mga kamay ay magkahawak, ang mga hininga ay nagtatagpo sa gitna ng katahimikan. Walang mga salitang kailangan. Sapat na ang init ng balat at ang pangako sa kanilang mga mata. Ngunit ang sagradong sandaling iyon ay biglang nabasag. Ang anino sa ilalim ng pinto ay nagbago. Ang bahagyang paggalaw ng hawakan ng pinto ay nagbigay ng babala. Mabilis na inalis ni Amaris ang kanyang kamay at tumayo. Muling nagsuot ng maskara ng isang takot na alipin. Bumukas ang pinto at iniluwa ang figura ni Rowena. Nakauniporme pa rin ito, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding paghihinala. Pinindot niya ang saklaw ng ilaw na naging dahilan ng biglaang pagliwanag ng buong kwarto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang palipat-lipat ang tingin kay Amaris at sa tila walang malay na si Sandro. "Anong ginagawa mo rito sa oras na ito?" Asik ni Rowena, ang boses ay puno ng puot. "Wala ka bang balak tumigil sa pakikialam sa pasyente ko?" Lumapit si Rowena at marahas na hinawakan ang braso ni Amaris. Pilit itong pinalalabas. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas, lumingon si Rowena sa kama at napansin ang isang bagay. Ang kumot ni Sandro ay bahagyang nagusot at ang posisyon ng kamay nito ay hindi tulad ng dati. Isang nakakakilabot na ngiti ang namuo sa labi ng nurse. "Tuso ka talaga," bulong ni Rowena. Ang mga mata ay vaowen sa tindi ng inggit at pagkabaliw. "Pero kahit anong gawin mo, hinding-hindi siya magiging sayo. Bumalik ka na sa kwarto mo bago pa kita i-report kay Doña Carmela." Asik ni Rowena habang itinutulak si Amaris palabas ng pinto. Ang bawat tulak nito ay puno ng puot. Tila ba nais nitong burahin ang bakas ng pagmamahal na namagitan sa loob ng kwarto kanina. Nang maiwan sa dilim ng pasilyo, hindi ramdam ni Amaris ang hapdi sa kanyang braso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng palad ni Sandro na tila nakatatak pa rin sa kanyang balat. Buhay ang kanyang pag-asa. Ngunit kasabay nito, ang matinding takot. Natuklasan na ni Rowena ang lihim nila. Samantala, sa loob ng silid, hindi nakaligtas sa matalas na paningin ni Rowena ang kakaibang kislap sa mga mata ni Sandro. Lumapit ang nurse. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ng binata. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal kay Sandro.
Alam kong gising ka, Zandro. Bulong ni Rowena. Ang boses ay parang ahas na gumagapang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Doña Carmela. Sa ngayon. Pero tandaan mo ito. Ako lang ang tanging nagpoprotekta sa'yo mula sa kanila. Kung aalisin kita sa pangangalaga ko, isang pirma lang ng madrasta mo, patay ka na. Kinuha ni Rowena ang isang hiringgilya mula sa kanyang bulsa. Kailangan mong manatiling tahimik, mahal ko, para sa ikabubuti nating dalawa. Itinurok niya ang isang pampakalma sa swero ni Zandro. Habang unti-unting lumalabo ang paningin ng binata, ang huling nakita niya ay ang nakakakilabot na ngiti ni Rowena. Kinaumagahan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang malaking press conference sa mansyon, palihim na tinawag ni Carding si Amaris sa likod ng hardin. Ang matandang mayordomo ay mukhang balisa, patingin-tingin sa paligid. Amaris, anak, makinig ka ng mabuti. Simula ni Carding, ang boses ay halos pabulong. Narinig ko ang pag-uusap ni na Mateo at ng Draper kagabi. Balak nilang tapusin ang lahat bukas. Pagkatapos ng pirmahan ng mga papeles, kailangan nating ilabas si Zandro rito. Pero paano, Mang Carding? Wala akong pera. At ang kapatid ko, naputo lang sasabihin ni Amaris nang iabot ni Carding ang isang maliit na susi at isang lumang address na nakasulat sa punit na papel. Ito ang susi sa lumang rest house ng yumaong ama ni Zandro sa probinsya. Walang nakakaalam niyan kundi ako. Doon niyo muna siya itago. Tungkol naman sa kapatid mo. Huminto ang matanda at bumuntong hininga. May isang taong darating mamaya sa ospital upang bayaran ang operasyon ni Maya. Huwag mo nang itanong kung sino, basta't gawin mo ang nararapat para kay Zandro. Hindi makapaniwala si Amaris. Isang himala ang bumukas sa harap niya. Ngunit alam niyang ito ang pinakamapanganib na hakbang na gagawin niya sa kanyang buhay. Habang naglalakad pabalik sa loob, nakita ni Amaris si Mateo na may kausap sa telepono sa balkonahe. Ang mukha nito ay mapula sa galit. Anong ibig mong sabihin na may nagbayad na sa bill ng bata? Sino? Alamin mo kung sino ang nakikialam sa plano natin. Nagtama ang paningin ni na Amaris at Mateo. Ang malamig at mapanuring titig ng lalaki ay tila nanunuot sa kaluluwa ni Amaris. Alam na ni Mateo na may kumikilos laban sa kanila. Ang oras ay mabilis na nauubos at ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang palapit sa kamatayan o sa kalayaan. Habang unti-unting lumulubog ang araw, ang mansyon ng mga De Leon ay tila naging isang malaking bitag na handang sumakmal sa sinumang magkakamali. Sa loob ng madilim na silid, nararamdaman ni Zandro ang pagbigat ng kanyang talukap dahil sa gamot na itinurok ni Rowena. Ngunit ang kanyang diwa ay pilit na lumalaban. Bawat pintig ng kanyang puso ay nagsasabing kailangan niyang mabuhay, hindi na lang para sa sarili, kundi para sa babaeng nakahanda ring itaya ang lahat para sa kanya. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, nagsimula ang palihim na pagkilos ni na Amaris at Mang Carding. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga kagamitan para sa malaking pagtitipon kinabukasan, dahan-dahang pumasok si Amaris sa kwarto ni Zandro. Bit-bit niya ang isang malaking bag ng mga labada upang itago ang kanyang tunay na pakay. Zandro, makinig ka sa akin. Bulong ni Amaris habang mabilis na inaayos ang mga swero at kable ng monitor. Aalis tayo rito. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Sa kabila ng panghihina, idinilat ni Zandro ang kanyang mga mata. Sa gitna ng malabo niyang paningin, nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Amaris. Sa pagkakataong ito, hindi na ito ang takot na aliping nakayuko. Ito ang babaeng handang sumagupa sa bagyo. Binuhat ni Mang Carding at Amaris si Zandro patungo sa isang lumang silya de gulong na itinago nila sa likod ng mga kurtina. Bawat pag-ikot ng gulong sa sahig ay tila isang napakalakas na kulog sa pandinig ni Amaris. Kahit na ang totoo ay wala itong nalilikhang tunog sa kapal ng alpombra. Habang tinatahak nila ang madilim na pasilyo,
Patungo sa elevator ng mga serbisyo, biglang bumukas ang ilaw sa dulo ng koridor. Mabilis na itinulak ni Mang Carding ang silya sa loob ng isang maliit na bodega ng mga luma at maduming kumot. Mula sa maliit na awang ng pinto, nakita nila si Mateo na naglalakad, may hawak na baso ng alak at tila may malalim na iniisip. Huminto si Mateo sa harap mismo ng bodega. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang taon para kay Amaris. Naririnig niya ang sarili niyang pintig ng puso at ang mabilis na paghinga ni Sandro na pilit niyang pinapakalma sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito. Nang tuluyang lumayo ang mga yabag ni Mateo, mabilis silang kumilos. Narating nila ang likod ng hardin kung saan naghihintay ang isang lumang van na pagmamay-ari ni Mang Carding. Maingat nilang isinakay si Sandro sa loob. "Mang Carding, paano po kayo?" Nag-aalalang tanong ni Amaris. "Huwag mo akong alalahanin, anak. Ako ang bahalang magligaw sa kanila rito. Pumunta na kayo sa probinsya. Doon ay ligtas kayo." Tugon ng matanda habang iniabot ang isang maliit na bag ng mga gamot at pagkain. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa mansyon, napasandal si Amaris sa bintana. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. Lumingon siya sa likod kung saan nakahiga si Sandro. Sa gitna ng dilim, nakita niyang nakatingin sa kanya ang binata. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat, ngunit may halong lungkot para sa mga sakripisyong ginagawa ng dalaga. Hindi pa sila nakakalayo nang mapansin ni Amaris ang isang anino sa side mirror ng van. May isang itim na sasakyang sumusunod sa kanila nang walang ilaw. Hindi lang pala si Mateo ang kailangang katakutan. Tila alam din ni Rowena ang bawat galaw nila. Sa loob ng van, kinuha ni Amaris ang kamay ni Sandro at mahigpit itong hinawakan. Alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na laban. At sa gabing ito, ang daan patungo sa kaligtasan ay puno ng mga panganib na hindi nila inaasahan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng lumang van sa bakubakong daan patungo sa probinsya ay tila bayumanig sa buong pagkatao ni Amaris. Sa likod ng sasakyan, nakahiga si Sandro, namumutla at tila ba ang bawat paghinga ay isang malaking pakikibaka. Ang epekto ng pampakalma ni Rowena ay hindi pa tuluyang nawawala. Ngunit ang mga mata ng binata ay nakatitig sa kisame ng van. Pilit na pinapanatili ang malay. "Konting tiis na lang, Sandro. Malapit na tayo." Bulong ni Amaris, bagaman ang kanyang sariling tinig ay nanginginig sa takot. Muling sumulyap ang dalaga sa side mirror. Ang itim na sasakyan sa likuran nila ay bumibilis na. Ang mga ilaw nito ay biglang bumukas at sumilaw sa loob ng van. Hindi na ito nagtatago. Ito ay isang mangangaso na handa ng sumakmal. Sa gitna ng tensyon, biglang gumaralgal ang makina ng van ni Mang Carding. Umusok ang unahan nito at unti-unting bumagal ang takbo hanggang sa tuluyan itong tumigil sa gilid ng isang madilim at masukal na kagubatan. Wala silang signal, walang ibang tao, at ang kalaban ay nasa likuran lamang nila. Bumukas ang pinto ng itim na sasakyan. Iniluwan nito ang isang figurang hindi nila inaasahan, si Rowena. Ngunit hindi na ito ang nurse na nakasuot ng malinis na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at inggit. Hawak niya ang isang maliit na patalim na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Akala niyo ba, ganoon kadaling agawin sa akin ang lahat?" Sigaw ni Rowena. Ang boses ay puno ng pagkabaliw habang papalapit sa van. "Sandro, akin ka lang. Kung hindi kita mapapasakin, walang sino mang pwedeng magmay-ari sa'yo." Mabilis na bumaba si Amaris at hinarang ang pinto ng van. "Rowena, itigil mo na ito. May sakit siya. Kailangan niya ng atensyong medikal. Huwag mong hayaang tuluyan siyang mawala dahil sa kahibangan mo." Isang malakas na tulak ang ginawa ni Rowena na nagpabagsak kay Amaris sa magaspang na lupa. Hindi pinansin ng dalaga ang hapdi ng kanyang mga gasgas na siko. Muli siyang tumayo at niyakap ang binti ni Rowena upang pigilan itong makalapit kay Sandro.
Sa gitna ng kaguluhan, isang himala ang naganap sa loob ng sasakyan. Dala ng matinding takot para sa buhay ni Amaris, ang katawan ni Sandro ay tila sumabog sa tindi ng adrenaline. Ang kanyang kanang kamay, na dati ay daliri lamang ang naigagalaw, na ngayon ay nagawa niyang itukod sa sahig ng van. Sa isang masakit at nanginginig na pagsisikap, nagawa niyang maibuka ang kanyang mga labi. Amaris, ang unang salitang namutawi sa kanyang bibig sa loob ng maraming buwan. Paos, mahina, ngunit sapat na upang patigilin ang lahat. Natigilan si Rowena. Ang kanyang hawak na patalim ay unti-unting bumaba. Sa kabilang dako, ang puso ni Amaris ay tila sumabog sa tuwa at gulat. Ngunit ang sandaling iyon ay muling nabulabog nang makarinig sila ng mas marami pang yabag. At ang pagdating ng isa pang sasakyan mula sa direksyon ng mansyon. Ang mga tauhan ni Mateo ay malapit na ring makarating. Dali-daling pumasok si Amaris sa loob ng van, nahanap ang isang lumang wrench sa ilalim ng upuan at pilit na pinaandar muli ang sasakyan habang si Rowena ay nakatayo lamang doon, tulala sa boses na narinig niya. Sa isang huling hirit ng makina, umandar ang van at mabilis na naglaho sa gitna ng kadiliman ng gubat. Iniwan ang mga kalaban sa likuran. Narating nila ang lumang rest house bago magmadaling araw. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, dahan-dahang inihiga ni Amaris si Sandro sa isang malinis na kama. Habang pinupunasan niya ang pawis sa noon ng binata, hinawakan ni Sandro ang kanyang kamay. "Salamat, Amaris." Muling wika ni Sandro. Sa pagkakataong ito ay mas malinaw na. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat, ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Sa loob ng bulsa ng coat ni Sandro na dinala ni Amaris, tumunog ang isang cellphone na hindi sa kanila. Isang tawag mula sa ospital ni Maya. Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang doktor, kundi ang malupit na tawa ni Doña Carmela. "Nasa akin ang kapatid mo, Amaris. Kung gusto mo siyang makitang buhay, ibalik mo sa akin si Sandro bago sumikat ang araw." Ang bawat salita ni Doña Carmela sa kabilang linya ay tila isang malupit na hagupit na nagpaguho sa mundong pilit na itinatayo ni Amaris. Ang boses ng matanda ay puno ng kumpiyansa. Walang bakas ng konsensya habang ginagamit ang buhay ng isang batang may sakit upang makuha ang kanyang gusto. Napasandal si Amaris sa malamig na pader ng rest house. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila. At unti-unti siyang napaupo sa sahig. "Wag po, parang awa niyo na. Wag niyo pong saktan si Maya." Pagsusumamo ni Amaris. Ang kanyang boses ay halos isang paos na hikbi. Wala siyang kasalanan. Ako na lang ang saktan ninyo." Sa ibabaw ng kama, narinig ni Sandro ang lahat. Ang bawat paghinga niya ay punong-puno ng galit at pagdurusa. Kahit na ang kanyang katawan ay hindi pa lubos na nakakabawi, ang kanyang isipan ay naglalayag na sa gitna ng baha ng puot. Tiningnan niya si Amaris, ang babaeng naging anghel ng kanyang buhay na ngayon ay durog na durog sa harap niya. Sa puntong yun, isang malamig at matalim na determinasyon ang nabuo sa puso ni Sandro. Dahan-dahang gumalaw ang mga labi ng binata. "Huwag kang susuko." Pilit na sambit ni Sandro. Ang boses ay mababa, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. "May plano tayo." Sa kabila ng kanyang panghihina, iginapang ni Sandro ang kanyang kamay patungo sa bag na dinala ni Carding. Sa loob nito, nahanap niya ang isang maliit na kagamitang hindi napansin ni Amaris kanina. Isang matalinong relo na nakakonekta sa mga itim na file ng kumpanya at sa mga security camera ng ospital. Ipinakita ni Sandro kay Amaris ang screen. Nakikita nila si Maya na nasa isang pribadong silid, natutulog at napapalibutan ng mga tauhan ni Mateo. Ngunit nakita rin nila ang isang bagay na hindi alam ni Carmela. Si Carding ay nasa loob din ng silid, nagpapanggap na naglilinis, ngunit may dalang pampatulog na spray para sa mga gwardiya. Magdamag na hindi natulog si Amaris. Habang ang bawat minuto
ay tila isang oras ng paghihirap. Inihanda niya ang sarili para sa pinakamalaking pagsugal ng kanyang buhay. Nilinis niya ang kanyang muka mula sa mga bakas ng luha. Inayos ang kanyang buhok at hinarap ang salamin. Hindi na siya ang biktima. Siya na ngayon ang pain na maghuhuli sa mga mandaragit. Pagdating ng madaling araw, ang mansyon ng mga De Leon ay nababalot ng isang hindi natural na katahimikan. Ang mga ilaw ay nakabukas ng malakas, tila naghihintay sa isang malaking pagtatanghal. Sa loob ng Sanhelon, nakaupo si Doña Carmela sa kanyang trono, hawak ang isang baso ng mamahaling alak, habang si Mateo ay abalang naglalakad sa paligid, hawak ang mga papeles ng paglilipat ng ari-arian. Isang itim na van ang huminto sa harap ng mansyon. Dahan-dahang bumaba si Amaris, suot ang isang lumang jaket na tila may itinatago sa loob. Ang kanyang mga mata ay blangko, walang emosyon, na tila ba tinanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Sa likod niya, itinutulak niya ang isang silya de gulong, kung saan nakaupo ang isang figurang nakatalukbong ng kumot, hindi gumagalaw, at tila tulog na tulog. "Narito na ako," wika ni Amaris sa gitna ng malawak na san. "Ibigay niyo sa akin ang kapatid ko at kunin niyo na ang lahat ng gusto ninyo." Isang nakakakilabot na tawa ang pinakawalan ni Carmela. "Napakatalino mong bata. Mateo, kunin mo ang pasyente at dalhin sa kwarto. At ikaw, Amaris, pirmahan mo muna ang testimonya na ikaw ang dumukot kay Sandro bago ko pakawalan ang kapatid mo." Habang lumalapit si Mateo sa silya de gulong, isang kakaibang nangiti ang sumilay sa labi ni Amaris. Sa kabilang banda, sa ilalim ng talukbong, ang mga kamay ni Sandro ay hindi nakatali. Sa halip, hawak niya ang kanyang cellphone na kasalukuyang nagla-livestream ng buong tagpo sa lahat ng mga board members ng De Leon Group at sa mga awtoridad. Pumasok si Amaris sa gitna ng marangyang sanha ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila ba bawat segundo ay isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. Nararamdaman niya ang malamig na titig ng mga bisitang nasa paligid, mga board member at malalaking negosyante na naroon para sa seremonya ng paglilipat ng kapangyarihan. Narito na ang ating bayaning kasambahay. Pagkutya ni Rowena na nakatayo sa tabi ni Doña Carmela, suot ang isang mamahaling pulang damit na tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanang ito. Tingnan niyo, dala-dala niya ang biktima na tila ba isang pag-aari lamang. Huminto si Amaris sa gitna. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Doña Carmela. Sa utos ng matanda, mabilis na lumapit ang dalawang malalaking gwardiya at pilit na kinaladkad si Amaris patungo sa harap ng isang lamesang puno ng mga legal na dokumento. "Pirmahan mo ito, Amaris," malamig na utos ni Mateo. Ang boses ay puno ng tagumpay habang inilalapag ang isang panunumpa na nagsasabing siya ang dumukot at nagtangkang pumatay kay Sandro. "Pirmahan mo ito at makikita mong muli ang kapatid mo. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa ospital." Lumingon si Amaris sa silya de gulong na nasa likuran niya, ang figurang nakatalukbong ng itim na kumot. Sa sandaling iyon, tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo. Kinuha ni Rowena ang isang baso ng alak at walang pakundangan itong ibinuhos sa ulo ni Amaris. Hinahayaan ang pulang likido na dumaloy sa mukha ng dalaga. Tila ba binibinyagan ito ng kahihiyan sa harap ng lahat. "Sige na, lumuhod ka at magmakaawa," tilinin ni Rowena. Ang kanyang tawa ay parang isang matalim na kutsilyo sa pandinig ng lahat. "Sabihin mo sa kanilang lahat kung gaano ka kawalang kwenta. Sabihin mo kung paano mo ninakawan ang pamilyang nagpakain sa iyo." Dahan-dahang lumuhod si Amaris. Ang bawat patak ng alak sa kanyang muka ay parang lason, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, lumingon siya kay Doña Carmela at nagtanong sa isang mahinahong tinig, "Ito na ba ang huling hiling ninyo bago ninyo makuha ang lahat?" Tumawa ng malakas si Carmela.
Oo, Amaris, ito na ang katapusan ng iyong kwento. Ngunit sa sandaling itataktak na ni Mateo ang kanyang pirma sa huling dokumento, isang boses ang bumasag sa katahimikan, hindi mula sa mikropono, kundi mula sa mismong silya de gulong, isang boses na malalim, buo, at puno ng puot na tila ba nanggaling sa hukay. Bitiwan niyo ang babaeng yan. Nabitawan ni Mateo ang panulat. Natigilan si Rowena. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan nang dahan-dahang tumayo ang figura mula sa silya. Inalis ni Sandro ang itim na kumot na nakatalukbong sa kanya. Hindi siya ang gulay na inaasahan nila. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang telepono na konektado sa malaking screen ng Sench. Biglang nagbago ang mga imahe sa malalaking screen sa paligid. Hindi na ang mga graph ang kumpanya ang nakikita, kundi ang mga video mula sa dashboard camera ng truck na bumangga kay Sandro at ang audio record ng usapan ni na Carmela at Mateo tungkol sa pagpatay sa kanya. Kasunod nito ang live feed mula sa ospital kung saan makikita si Mang Carding na kayakap na ang isang ligtas at gising na si Maya, habang ang mga pulis ay kasalukuyang pinaposas ang mga tauhan ni Mateo. Sandro, anak? Nauutal na wika ni Carmela, ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng abo. Huwag mo akong tawaging anak. Madiin na wika ni Sandro, habang bumababa sa bawat baktang patungo kay Amaris. Dahil ang tunay kong pamilya ay ang babaeng ito na tinatapak-tapakan ninyo. Sa harap ng lahat, mabilis na pumasok ang mga awtoridad sa mansyon. Pinaposas si Carmela, si Mateo at si Rowena na kasalukuyang naghihisterya at nagsisigaw sa tindi ng kahihiyan. Habang kinakaladkad sila palabas, lumapit si Sandro kay Amaris na kasalukuyan pa ring nakaluhod at basang-basa ng alak. Walang pakialam sa mga kamera at sa mga board member, lumuhod si Sandro sa tapat ng dalaga. Kinuha niya ang kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ang mukha ni Amaris. Inilabas niya ang pilak na rosaryo mula sa kanyang bulsa at isinuot itong muli sa leeg ng dalaga. Tapos na ang paghihirap mo, Amaris. Bulong ni Sandro, ang boses ay puno ng lambing. Ngayon, ako naman ang magsisilbing kalasag mo. Ang bawat yabag ng mga pulis na naglalabas kina Doña Carmela, Mateo at Rowena mula sa mansyon ay tila isang malakas na tambol na naghuhudyat ng katapusan ng isang madilim na kabanata. Sa gitna ng nagkakagulong san ng mansyon, nanatiling nakaluhod si Amaris. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay basa pa rin ng pulang alak at ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pagbuhos ng lahat ng emosyong matagal niyang kinimkim. Dahan-dahang lumapit si Sandro sa kanya. Ang dating bilyonaryong hindi makagalaw ay bawat hakbang na ginagawa ay puno ng katatagan at layunin. Bago pa man makatayo si Amaris, naramdaman niya ang malalaki at mainit na palad ni Sandro na humawak sa kanyang magkabilang balikat. Hindi inalintana ng binata ang dumi at amoy ng alak na dumikit sa kanyang mamahaling Amerikana. Niyakap niya nang mahigpit si Amaris sa harap ng lahat ng natitirang bisita at mga mamamahayag. Tapos na, Amaris. Tapos na. Bulong ni Sandro. Ang boses ay nanginginig din sa tindi ng pasasalamat. Ligtas na si Maya. Ligtas na tayo. Isang hikbi ang kumawala sa mga labi ni Amaris. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Sandro. Hinahayaang mabasa ng kanyang mga luha ang puting polo ng binata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pasakit, ang mga sampal, ang mga pang-aapi, at ang mga gabi ng kawalang katiyakan ay tila dahan-dahang tinatangay ng hangin. Paglipas ng ilang oras, ang mansyon ay naging tahimik muli, ngunit ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno ng kapayapaan. Sa loob ng library, magkatabing nakaupo sina Sandro at Amaris habang kausap si Mang Carding sa pamamagitan ng video call. Nakita nila si Maya sa screen, masigla na at kumakain ng kanyang paboritong lugaw sa ospital.
Ang operasyon ay naging matagumpay at ayon sa mga doktor, ang bata ay mabilis na makakarecover dahil sa modernong kagamitan na ipinahanda ni Sandro. Salamat, Mang Carding. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung saan kami pupulutin. Wika ni Amaris habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Wala iyon, anak. Tungkulin kong protektahan ang kaisa-isang De Leon na may mabuting puso. Tugon ng matanda habang nakangiti. Humarap si Sandro kay Amaris. Kinuha niya ang mga kamay ng dalaga. Ang mga kamay na may mga peklat mula sa paglilinis ng bubog at pagtatrabaho ng husto. Hinalikan niya ang bawat daliri nito nang may labis na paggalang. Amaris, ibininigay mo sa akin ang boses ko nung wala akong kakayahang magsalita. Simula ni Sandro, ang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng dalaga. Ngayon, gusto kong gamitin ang boses na yon para sabihin sa iyo na hindi kita hahayaang lumayo pa sa tabi ko. Ikaw ang himig na nagligtas sa akin at nais kong ikaw ang maging katuwang ko sa pagbuo ng bagong simula ng pamilyang ito. Inilabas ni Sandro ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay hindi isang mamahaling diamante, kundi ang orihinal na talaarawan ni Amaris na nakuha niya mula sa mga gamit ni Rowena. Sa loob ng talaarawan, may isang bagong pahinang isinulat ni Sandro. Ang simula ng ating walang hanggan. Ngumiti si Amaris sa gitna ng kanyang mga luha. Ang sikat ng umaga ay nagsimulang sumilip sa malalaking bintana ng mansyon, nagbibigay ng gintong liwanag sa kanilang dalawa. Hindi na sila ang biktima at ang pasyente. Sila ay dalawang kaluluwang natagpuan ang kaligtasan sa isa't isa. 3 taon ang mabilis na lumipas. Sa isang tahimik na dalampasigan sa Batangas, isang maliit ngunit magandang bahay ang nakatayo, malayo sa ingay at intriga ng Maynila. Ang amoy ng dagat at ang sariwang hangin ay punong-puno ng tawanan ng isang batang babae. Si Maya, na ngayon ay malusog at masigla, ay mabilis na tumatakbo sa buhanginan habang hinahabol ang mga alon. Sa beranda ng bahay, nakaupo si Amaris sa isang tumba-tumba. Kandong ang isang sanggol na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. Wala na ang mga bakas ng pagod at takot. Lumapit si Sandro sa kanya. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Naupo ang binata sa tabi niya at inakbayan ang kanyang asawa. Kumusta ang mga bata? Tanong ni Sandro nang may malambing na tinig. Mahimbing na ang tulog ni baby at tingnan mo si Maya. Tila walang kapaguran. Sagot ni Amaris habang nakasandal sa balikat ng asawa. Kumusta naman ang mga taong nagdulot ng sakit sa kanila? Si Doña Carmela at Mateo ay nananatili sa loob ng kulungan. Kinakaharap ang habambuhay na sentensya dahil sa tangkang pagpatay at malakihang pandaraya. Si Rowena naman ay dinala sa isang pasilidad para sa kalusugan ng isip matapos tuluyang mawala sa katinoan dahil sa sobrang inggit at pagkatalo. Si Tita Flora, nakatanggap siya ng sapat na halaga mula kay Amaris upang makapagsimula ng bagong buhay sa probinsya. Ngunit may mahigpit na kondisyon na hindi na siya muling magpapakita o manggugulo. Ito ang paraan ni Amaris ng pagbabayad ng utang na loob at pagpapatawad upang tuluyan na siyang maging malaya. Alam mo, Sandro, panimula ni Amaris habang pinagmamasdan ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng puso at ang pamilyang handang manindigan para sa'yo. Hinawakan ni Sandro ang kamay ni Amaris at muling naramdaman ang pilak na rosaryo sa leeg ng dalaga. At natutunan ko naman na ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay hindi ang kontrol, kundi ang kakayahang magpatawad at magmahal ng walang kapalit. Isang malumanay na himig ang nagsimulang pakawalan ni Amaris, ang parehong harana na nagligtas kay Sandro mula sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanta ay hindi na isang pagsusumamo
para sa himala. Ito ay isang awit ng pasasalamat para sa isang buhay na puno ng pag-asa. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, ang mag-asawa ay nanatiling magkayakap, nakatingin sa abot-tanaw kung saan ang bukas ay kasing liwanag ng kanilang pag-ibig.